Hey guys, good evening. So, ito yung natin, PCNet app. So, ito yung application niya. Bagay, i-install niyo sa kada PC ng PCNet nyo. So, bagay ang concept niya, bagay kung may 5 kayong PC, so magiging isa na lang yung coin slot, which is yung kiosk na. So, maghuhulog sila ng pera nila sa kiosk na. So, sa kiosk. So, meron na tayo dito magiging bagong available na station. PCNet station. Ito na yun. So, yan yun. So, ngayon, medyo makabutan kasi tayo ng time. Try natin maghulog para ma-unlock to. So, bago ko ipakita yung ibang settings. Pero pwede naman, pakita ko yung ibang settings. So, bago lalabas kasi yung mga settings niya nitong kiosk app, pag pinindot mo yung J ng maraming beses, so may default password to para ma-unlock ng admin. Yan. So yan, may mga settings dyan. Ano yung hotspot address, ano yung IP address. Ito yung dynamic to IP address, saka MAC address. So, ito yung unlock password, ito yung minutes. Kung kailan magsha-shutdown. So, yan, PC yan. So, pwede nyo i-customize yung font niyan, yung color, font size. So, nandiyan yun lahat. So, ito yung mga items na yun. Pati background, pwede nyo baguhin via ito. So, yun. Marami siyang options. So, ngayon, basic pa lang yung options na yan. So, ito yung first version natin, initial version. Tapos yun, kung i-close up nyo, pwede din dito. Yan, tapos kung isi-shutdown nyo na, pwede rin. Yan, sige. Proceed tayo dun sa, paghulog. Sige, PCNet. So, ito yung PC. Available. So, kung naka-offline yung PC, offline din to. Lalabas dito. So, yan. So, bayad tayo. Cash. Yan, sige. Bayad tayo. Oops. Hindi ata naka-enable yung mag-bill na lang tayo. Na hugot nata. Yan. Reading bill. Tayo natin. Yan. 100. So, ito. 1 hour and ano lang. So, yan yung naka-config ngayon. So, yan. Sige. Done tayo. Done. So, yan. Purchase. So, ngayon, ito na siya. Naka-unlock na yung PC. So, automatic mag-unlock yung PC kapag naghulog na yung customer. So, yan. So, dito, meron ditong maliit na timer button. So, yan. Simple pa lang yung version 1 natin. Bagay, wala pa yung mga extend function. So, makakapag-extend sila using yung kiosk muna. Yan. So, pag pumunta tayo sa PCNet, mag-extend sila, dito sila titingin. So, yan, PC01. Yan, meron siyang 1 hour and 40 minutes, di ba? 39 minutes na lang. So, extend tayo. Yan. Sige, hulog. Yan, hulog. Reading. Yan, 1 hour and 40 minutes ulit. Yan. So, yan. Ngayon, pag nag-extend ka, dapat din siya, reflect. Yun. Nagre-reflect din. Nag-extend din yung timer. Yan. So, pag automatic siya, automatic magre-refresh yan. So, pag naubos tong time na to, babalik siya dun sa lock screen. So, automatically, pag nag-start yung computer, yung PCNet app, parang siya, automatic siyang magra-run. So, magagakagad yung PC. Parang ganun yung concept niya. Yan. So, may mga nakagawa ng ibang system na ganun. So, compatible din yung system na yon sa kiosk dapat. Kasi ginawa ko siyang ganun. Kasi Microtech based din yung system natin. So, medyo mas lang siya. Mas in use lang. Kasi sa 1Pi kasi yung ginamit nila eh. Ito, talagang may sariling diskarte siya sa pag-manage ng mga units.
So dito sa settings natin, marami tayong pwedeng gawin. So ito yung settings. Syempre, kagaya ng ibang station, may mga settings din tayo. Yan. And then, meron tayong Microtech settings. So si Microtech settings, magkaiba siya sa voucher station. So ang pinagkaiba niya kasi is kailangan natin ng different hotspot server. Mas maganda. Ngayon kasi naka-all. Pero mas magandang different hotspot server yung gamit. Dahil iba yung portal na i-upload natin para sa hotspot ng ng PisoNet. So hindi compatible yung sa OnePi dahil dependent tong app na to doon sa portal na i-upload nyo sa Microtech. So sasabay ko din siya sa release nitong app na to. So may mga pinapinalize lang kami na details like yung auto update ng app, mga ganon. So hindi pa kasi namin siya maasikaso, medyo busy pa, pero soon i-release na namin siya. Then ito yung mga units. So dito yung mga units. So pwede kayo mag-add ng maraming units dito. Yan, unit 1, unit 2. So yan, unlimited yan, kayo baga. Wag ang limit yan kung ilan yung PC nyo dyan. So baga ang gagawin nyo lang, yan, PC, tapos ano yung IP address. So pwede nyo siyang kunin sa Microtech nyo kung ano yung IP address nung PC, tapos yung MAC address. Yan. So bago i-input nyo yung dalawang yan. So i-enhance pa namin yan na mas madali yung pag-add, like yung auto-sagat sa mga next versions namin. Yan, then yun, ganun siya. So pwede ka rin ditong mag-post time. So baka gusto nating i-post tong computer ko, di ba? So post natin. So pag pinost natin, yan, magpo-post yan. So magra-run ulit yung auto shutdown. Parang nag-stop time siya actually, pero pwede nyo rin siyang i-resume kasi may, according dito, may remaining time pa siya talaga. Dito, refresh natin. Hindi nag-show yung remaining time. Oops, walang remaining time. Yeah, wala. Kasi pag hindi nakalagin. Pero anyway, ito siya. Yung time use niya. Ito yung uptime niya. So, pag ni-resume mo, yan. So, yun. Resume din siya. Diba? So, ganun siya. Tapos, may stop time din dito. So, pag in-stop time natin, yan. Completely, yun. Hindi mo na mariresume yun. And, sa Microtech, wala na yung voucher nito. Itong voucher ng unit na to. So, ang ginagawa kasi natin, in-automate natin yung pag-login ng mga voucher using yung kiosk natin. So, yan. Add tayo ng time dito. About 10 minutes. 1 minute lang para pa-testing natin yung auto shutdown niya. Yan. Yan. So, yun. 1 minute. So, yan. Ganyan siya pag 1 minute yung nag-a-alert siya. So wala pa yung mga sounds natin. So kaya gusto ko munang gawin yung auto update niya para sunod-sunod yung update natin dito. Para hindi na yung manual installation. Yan. So madaming features yan. May mga security din kaming nilagay, like hindi mo yung mga halimbawa pag nag-open sila ng different desktop, nandyan pa rin yung app. Then hindi mo mapapatay yung app. So mas maganda i-disable yung task manager para completely talaga hidden yung app natin. Pero may protection din tayo, like kapag in-entas mo yan dyan, mag-o-auto run pa rin yung app natin. So yan. Pero mas maganda disable nyo na lang para hindi niya na talaga completely ma-access yun. So yan, antayin natin. Yan. So babalik siya dyan sa iCafe. Yan, medyo malaki kasi yung PC. So, yun. Yan. So, yun. Bumagak na siya dito. So, yun. Then, mag-auto shutdown yan after 5 minutes. So, yun. Pwede nyo i-change yan kung gusto nyo. So, yun. Basically, yun, ganun nag-work yung concept ng PisoNet natin. Ginagamit pa rin natin si Microtech as siya yung time server talaga. So, even though ma-bypass pa nila yung app, wala din internet na makukuha yung client. Diba? So, parehas lang yun. So, yung app natin, i-release ko to together nung iba pa na mga assets dito. So,
free siya sa kiosk natin. So, gaya ng sabi ko, compatible din yung ibang Piso Wi-Fi, PisoNet app. So, hindi lang siya todo support pero compatible siya dapat. Yan. Yun lang. Sa ito yung